So ang title ng chapter na to is I Have Been Looking For You, at ito ay magsisimula sa mga Giant Warrior Pirates. So dito ay makikita natin na si Oimo at si Kashi, yung dalawang higante na nakita natin sa may Enies Lobby, ay kasama na nila Dory at ni Brogy. Pero maliban kay Oimo at saka kay Kashi ay may mga ibang mga higante pa na kasama. Etong sila Dory, at lahat sila ay sinisira yung mga battleships ng mga marine. So dito makikita na si Usopp ay lumuluha habang pinagmamasdan niya si Dory at saka si Brogy gamit yung kanyang binoculars. At kasama pala dito ni Usopp etong si Nami, si Chopper at pati na rin si Robin. So pagkatapos nito ay magkakaroon ng recap patungkol nga sa Little Garden, yung mga events na nangyari doon. So, dito nagsalita si Usopp at ang sabi niya nga na akala niya ay hindi niya na makikita etong mga higante na to doon nga sa may Elbaf. So, medyo nagiging emotional dito si Usopp, pero after dito ay talo naman yan kay Pops Jinbei. So, dito naman si Jinbei ay ganun pa rin, nagmamadali siya na pumunta kung nasaan si Zoro para nga pigilan niya sa pakikipaglaban na para kunin na yung si Zoro. At then, ay pagkatapos doon kay Jinbei ay talo naman yan dito na sa eksena ni Zoro at saka ni Rob Lucci. So itong dalawa ay tuloy pa rin sa pakikipaglaban, at etong si Rob Lucci minamak niya na etong si Zoro, at ang sinasabi niya nga dyan kay Zoro na hihilahin nga lang daw ni Zoro pababa etong mga kasamahan niya, since na etong grupo ng Straw Hat Pirates ay hindi naman daw yan aalis sa may Egghead Island habang hindi kasama o habang wala etong si Zoro. At so pagkatapos dito kala Zoro ay talo naman yan kay Vice Admiral Red King. So etong si Red King, siya nga yung Vice Admiral na may maraming baba, at ang nangyayari naman dito sa may side niya ay mga 30 na mga maliliit na barko at mga middle level ships. Lahat yun ay lumubog na o nasira na. So kaya naman etong si Red King, inutos niya na lahat ng mga maliliit na barko pumunta na dun sa may likuran, habang yung mga larger na battleships sila yung mag-a-approach doon sa may Egghead, at sila yung titira ngayon dun sa mga pacifistas na. At so pagkatapos dito kay Red King ay talo naman na sa eksena ni Luffy at saka ni Bonnie. So dito ay nakita nga ni Luffy na umiiyak si Bonnie. So kaya tinanong niya si Bonnie kung bakit siya umiiyak. So sagot si Bonnie, at ang sabi niya nga dyan, I've been looking for you, Nika. So sagot si Luffy, at ang sabi niya nga dyan, bakit? Magkasama naman na sila simula pa nung mapadpad sila dyan sa may Egghead Island. At saka isa pa, anong Nika yung pinagsasabi nito ni Bonnie? So hindi pa aware etong si Luffy na yung tawag nga dyan sa kanyang pang-5 gear ay Nika. But then ay pagkatapos nga nito na-realize ni Luffy na injured si Vegapunk. So kaya naman baling siya dyan kay Saturn, at tingin-tingin ngayon ng masama o ng galit etong si Luffy dyan kay Saturn. So dito ang sabi ngayon ni Luffy kay Saturn na ang lakas ng loob ni Saturn na saktan etong kaibigan niya. At then ay baling etong si Luffy dyan kay Bonnie, at ang sabi na nga dyan na nakita niya yung atake ni Bonnie, at ang hina nga raw nun, sobrang sabi ganyan ni Luffy. So kaya naman etong si Bonnie, ang sabi niya ngayon dyan kay Luffy na ipakita sa kanya kung ano yung totoong suntok ni Nika. At then ay after nito ay etong si Saturn naman dali-dali inatake si Luffy gamit nga yung kapangyarihan ng kanyang mga mata. So dito ay biglang tumalsik din yung ulo ni Luffy, pero na-withstand niya etong atake sa kanya ni Saturn. At so dito biglang salita si Luffy, at ang sabi niya nga dyan na ipapakita niya kay Bonnie ngayon kung ano talaga yung totoong suntok. At then ay after niyan ay dito na nga ginamit ni Luffy ngayon yung kanyang panibagong atake na kung tawagin ay Gomu Gomu no Don Gatling. At dito nga makikita natin na pinagsusuntok ng napakarami ni Luffy etong mukha ni Saturn, at dahil nga dyan ay tilapon ngayon etong si Saturn, at dun na naman siya nag-crash sa mga maraming buildings ulit. At so pagkatapos ng pagbanat ni Luffy dyan kay Saturn ay eto namang si Kizaru dali-dali bigla niyang inatake ng laser beam etong si Bonnie at saka nga si Vegapunk. Pero suddenly ay bigla nang labas dyan etong si Sanji, at blinak niya etong laser beam ni Kizaru gamit etong kanyang pagsipa. So kaya nga dahil dyan ay talagang nagulat etong si Kizaru, pati na
na rin itong si Frankie. So ang sabi nga dito, itong si Frankie, ginawa niya yung mukha ni Enel, yung talagang gulat na gulat itong si Enel. So ganyang kagulat yung nangyari nga dyan kay Kizaru at saka nga kay Frankie. But then ay dito nga sabi ni Frankie, hindi siya makapaniwala na nagawa ngang i-block ni Sanji yung laser beam ni Kizaru. So sagot si Sanji at ang sabi niya nga dyan na mas nagliliwanag yung pag-ibig kaysa sa ilaw, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos nito ay makikita na si Frankie, si Bonnie, si Kuma at si Atlas ay nauna nang umalis papunta doon sa may coast at si Dr. Vegapunk naiwan siya. So dahil naman yan sa hindi na pumayag o nag-refuse etong si Dr. Vegapunk na galawin siya ng mga to. So base sa medical knowledge ni Dr. Vegapunk, alam niya na kapag ginalaw nila itong si Dr. Vegapunk ngayon, mamamatay siya. So kaya naman nagpaiwan na lang muna dyan itong si Dr. Vegapunk. At ang nangyari nito, itong si Sanji at si Luffy, sila naman yung nag-stand na para i-block yung mga pag-atake ni Kizaru. At so pagkatapos dito sa side nila Luffy, ay talo naman na yan sa side ni Saturn kung saan siya napunta. At dito ay habang natatabunan ng mga malalaking tipak na bato, etong si Saturn ay biglang lumabas dyan sa harapan niya etong si Devon at saka etong si Van Ogre ngayon. At so dito ay talagang tingin-tingin etong si Devon dyan kay Saturn. Sabay biglang sabi na ano kayang klaseng kapangyarihan yun. At sabay biglang tawa etong si Devon. At ang tuloy na ngayon dito na wala pa siyang naririnig na senaryo o case na kung saan isa sa mga 5 elders mismong bababa para nga i-approach yun. Sabay dito nga ay biglang hinawakan na Devon yung isa sa mga paa niyan o sa mga binti niya ni Saturn. Kaya naman nagalit etong si Saturn dyan kay Devon. So dito salita pa si Devon at sabi niya nga dyan ay kung ano man yun ay pinadali niya yung trabaho nila at ngayon mission accomplished na sila. So dito biglang tanong etong si Saturn at ang sabi niya nga dito, ano yung ginagawa nila dito? So sagot si Devon at ang sabi niya nga dyan ay sino ba yung mag-aakala na yung mga nakakatakot na kriminal na nanggaling sa may level 6 ay magpapasubmit lang sa kung sino. Sabay biglang tawa ulit etong si Devon dyan. Sabay biglang sabi niya nga na kasi naman si Blackbeard ay talagang special. Pero sagot etong si Saturn, sabay biglang sabi niya nga na pati yung bloodline ni Blackbeard special nga rin yan. So dito medyo nagulat ang bagya si Devon at ang sabi niya nga dyan, alam na rin daw pala neto ni Saturn. At so dito biglang salita etong si Saturn at ang sabi niya nga dito na itong grupo ng Blackbeard Pirates wala silang ginawa kung hindi mga puro strange actions. So kaya naman, ano nga raw ba talaga yung eksaktong goal ng mga to? Bakit ganyan yung ikinikilos nila? So dito, biglang sabay sumagot etong si Devon at saka nga etong si Van. At ang sabi nga nila dito, ang mundo. So katulad ng goal ni Rox D. Sebek, but suddenly ay etong si Saturn bigla na ngang inatake etong si Van at saka nga etong si Devon. Pero etong si Van ginamit niya etong kanyang teleportation ability at alis sila ngayon dyan kay Saturn. At then pagkatapos nito ay makikita na etong si Devon at saka nga etong si Van ay nagpe-prepare na sila para umalis dyan nga sa may Egghead Island. So inahanda na nila itong kanilang barko but suddenly ay biglang labas naman sa harapan nila etong si Caribou na umiiyak na nga sa kagalakan. Sabay biglang salita etong si Caribou at ang sabi niya nga dyan sa dalawa na kung pwede ay isama siya ng mga to papunta dyan nga kay Blackbeard at hayaan siya na ma-meet etong si Blackbeard dahil idol niya raw etong si Blackbeard at gusto niya na magtrabaho para dyan kay Blackbeard. At ang tuloy pa ngayon dito ni Caribou kaya siya naging pirata ay dahil nga dyan kay Blackbeard. At then ay after nito is yan guys, so hanggang dito lang itong si full summary ni chapter 1107 natin. At ayan, ay correction lang pala dun kay Devon yung sa pagkakahawak niya sa mga binti nga niya o sa mga binti sa binti niya ni Saturn. Hindi niya kaya na gayahin yung ability ni Saturn. Ang kaya niya lang gayahin ay yung itsura ni Saturn. Ayan. But anyways, ayun nga guys, kapag lumabas na itong si full chapter ni 1107 na ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan. At ulit, ay maraming salamat sa panonood o sa pakikinig pala dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.